Hello, good day mga boss. Choy ulit ng DIY ko Rips. So, isa to sa mga accessory na binili natin para dun sa Honda Click na binibuild natin, no? Yung nabili natin na second hand. Yan, ang brand nito is Waypan. Yan. Hindi ko naman maintindihan in-check eh. Yan. Pero, titignan natin. Yan. Pero palang nakalagay dito 17.5 yung left, 17.5 yung right. Yan, yung pump nung pinaka brake master natin. So dun sa NMAX ko, no, Waypan din yung brand nun. Ang pinagtataka ko lang dun, ang nakalagay dun sa left at saka sa right magkaiba, isang 17.5 at saka isang 16.5. Ito tingnan natin kung parehas na 17.5 o baka kaparehas din nung nakakabit do sa NMAX ko na 16.5 at saka 17.5. Maganda yung packaging niya, no? May kasamang hydraulic brake. Yan, hydraulic brake. May card. May sticker pa. So, ang binili natin color silver. Meron pa silang mga ganito, may mga barcode pa. Tingnan nga natin kung yan, 17.5. Ayan o. 17.5. Yung kabila, tignan natin kung 17.5 din. Yung sa NMAX ko kasi magkaiba, isang 17.5 at saka isang 16.5. Ito 17.5. So parang mas maganda pa to kaysa dun sa nakabit ko sa NMAX. Ayan. Ganda. Pero kung i-compare nyo to dun sa ano, no, sa RCB, sa Solfili, yan, medyo malalayo yung pricing nito. Ito less than 2K lang to. Ayan. Tapos ganito na siya kaganda. CNC cut na rin yan. Yan o. Tapos complete pa kasi meron pang kasamang hydraulic brake and hydraulic switch. Tapos yung tangke niya CNC cut na rin yung takip. Oh, kahit na hindi na kayo magpalit kaagad. Left and right yan, boy. Yan. CNC cut. Yung bracket niya makapal din. May clip. Pero itong clip na to, no, yan, yung hose clip, kinakalawang to. Yung sa akin kasi kinalawang eh. Pati ito, kinakalawang yan. Sige, balik lang muna natin. Yung hose. Yan. Hindi ko alam kung meron pa ako available na transparent na hose. Pero kung meron pa, ay na lang gagamitin ko. Hindi ito. So, based dun sa experience ko, okay ba tong Waypan? So, matagal ko nang ginagamit yung ganito dun sa NMAX ko. Based dun sa experience, okay naman siya. Meron lang kayong mga kailangan malaman pagkapatungkol dito. Okay yung braking power nito, meron lang mga issue. So, ang pinaka-issue dito is etong bleeder. Yan. Itong bleeder, ito ang pinaka-issue nyo dyan. Yan. Kasi anong nangyari, nung binibleed ko na yun sa NMAX ko before, tataka ko ayaw tumigas nung pindutan. Yung pala ito may singaw. May singaw siya. Kumbaga, nung nilagyan nila ng thread yung dito, yung sa loob, hindi nila masagad-sagad yung thread sa dulo. So ito, yung pinaka-bleeder nyo, hindi nyo rin maisagad ng sikep. So merong mga hangin na nakakadaan pa rin. Minsan pa nga yung pinaka brake fluid lumalabas pa nga dito eh, kahit na masikip na siya. Yan. So, ang gagawin nyo dyan, need yung palitan yung bleeder bolt nyo ng normal na bolt na 10mm. Tapos lagyan nyo na lang ng washer. So, ang gagawin nyo, palitan nyo to.
mag-bleed muna kayo, no, bago nyo siya palitan nung naka-close na bolt. So, tatry ko maghanap dito kung meron pa akong available. Eto na, nakakita na ako ng bolt. Ganito yung pinalit ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito yung dati kong bleeder doon sa waypan ko. Ayan. So, explain ko sa inyo, no, kung ano yung negative dito. Tanggalin muna natin to. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo yung bleeder, sagad naman yung thread nya. Ang problema, yung thread dito. Yan. Hindi siya sagad. Ngayon, hindi nyo ito mai-close ng sagad na sagad sa dulo. Nangyayari, may hangin na nakakapasok. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng washer, tapos ito na ipinalit ko. Yan. Yan. So, kung ito may washer na to, wala nang papasok na hangin. Yan. Ito kasi pagka to, hindi nyo to na isagad na maayos, dito pumapasok yung hangin. Dito rin lumalabas yung extra na brake fluid kasi meron niyang mga butas dito. Oh. Yan. Dito pumapasok yung hangin, lumalabas yung brake fluid dito rin. Yan. Kaya ganito na yung ginamit ko. Kailangan lang may washer to para masikip. Ewan ko lang yung bagong gawa nila ngayon, ano? Kung ito ba is nasagad na yung thread. Kasi yung before hindi talaga masagad yung thread eh. So ibabalik ko na lang muna to. Sa bleeding time natin malalaman kung okay na yung thread nila o hindi. Pero just in case, nakahanap na ako ng ilalagay ko na bolt. Ayan. So baka meron magtanong sa inyo, Honda Click yung pagkakabitan, bakit dual tank? Kasi sa Honda Click dapat isang nakatank, isang naka cable, yung pinaka brake. Kasi drum brake yung likod nun eh. So, i-convert ko kasi yung sa akin. Gagawin ko siyang dual tank parehas, pero drum brake pa rin yung sa likod. Yan. So, abangan nyo yung video natin, no, kung paano gagawin yun. So, mas maganda kasi kung dual tank siya, mas maporma. Kaso nga lang, okay rin sana yung magpapa-disconversion kayo sa likod. Kaso nga lang, mahal yun. Maabot hata ng mga 10K hata yun kung doon nagkakamali. Eh, wala naman tayo dun sa ganon. Eh, dito kasi sa gagawin ko, yung gagawin ko lang na hydraulic yung pinaka drum brake sa likod, mas mura yon. Bibili lang kayo ng hydraulic clutch ata yung tawag doon. Nag-order na ako, hindi pa lang dumadating. Papakita ko sa inyo pagka dumating na. Ayun lang yung ilalagay natin doon sa likod. Tapos bibili lang kayo ng additional na brake hose. Yan. Kasi hindi na tayo gagamit ng cable. Hose na rin yung gagamitin kasi parehas na silang via brake fluid. Yan. So, ito na lang muna, no, unboxing lang, no, ikakabit natin doon sa Honda Click natin na binili. Ito yung binili natin na Brake Master, dual tank yan. So, abangan nyo yung mga build natin sa mga darating na araw. Ingat kayong lahat, ride safe. God bless.